salamat sa mapagpalang pagmamahal. Welcome to our 365-day devotion. Ako po sa Alexander Gomez from Batch 3. At ang topic po na tatalakayin natin ngayon ay paano mag-aral ng theology. Predestination, Arminianism versus Calvinism. Ngayon po ang ating pag-aaralan ay tungkol sa Ephesians chapter 1 verses 4 to 5. At buksan po natin ang ating puso't isip sa mga Diyos. Sabi dito na, for He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. In love, He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ, in accordance with His pleasure and will. Sa Tagalog, ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya, bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo maging banal at walang gawin sa harapan niya sa pag-ibig. Tayo tinalaga sa pagkapukpok upang maging Kanyang mga anak sa pamagitan niya sa Kristo ayon sa kabutihan ng Kanyang kalooban. Choose how to study theology. Number 1, study theology with humility. Ang pag-aaral tungkol sa Diyos ay hindi para ipagmalaki ang nalalaman, kundi upang higit na kilalanin siya. Hindi natin ganap na maunawaan ang lahat ng kanyang mga daan. Ngunit tayo ay tinatawag na maging mapagkumbaba at magtiwala sa kanyang karunungan. Gaya ng sinasabi sa verse, ay pinili ng Diyos bago pa nilikha ang sanlibutan. Isang bagay na hindi natin makakamit sa sarili natin kaalaman kundi dahil sa biyaya ng Kanya. Teaching number 2, study theology alongside fellow believers. Hindi dapat sa nagawain lamang, dapat itong gawin sa loob ng komunidad ng pananampalataya. Kung saan ang pagtutulungan, pagtutulog at pagpapahabinan ng pananaw. Sa ganitong paraan, may naratayan mga sa maling aral at ay kita natin ang kabuuan ng ramay ng kasapangan ng Diyos. Teaching number 3, study theology during the Bible as a tool. Ang Biblia ang dapat maging sukatan ng lahat ng aral at pananampalataya. Hindi dapat ideolohiya ng tao o opinion ng pangunahan ng batayan. Ang lahat ng konsepto tungkol sa Diyos ay dapat lumukatan sa kanyang salita. Education number 1, protect the church from false gospels. Protektahan natin ang simbahan sa ebanghelyo, maling ebanghelyo. Kapag naunawa natin ang tamang aral, magiging matatag tayo laban sa maling katotohanan. Alam natin kung ano ang totoo sa inyo, at nagkakaroon tayo ng kakayahang ituro ang tama sa iba. Occupation number 2, promote unity despite theological differences. Kulang natin ang ating pagkakaisa kahit may pagkakaiba sa pananaw. Sa simbahan, maaaring may pagkakaibang pananaw sa ilang aspeto ng theology. Pero hindi ito dapat maging sanhi ng pagkakawatak-watak. Salit pagkaisa sa pangunahing katotohanan ng ebanghelyo. Occupation number 3, prioritize love, respect, and edification. Higit sa lahat, ang pag-aaral ng theology ay dapat tumantong sa mas malalim na pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Hindi dapat itong hubugin ang ating puso na hindi mapagkumbaga, maunawain at mapagtangkap. Tingnan mo ang aking devotion. Maraming salamat.